Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Isang mapagpalang hapon ho sa inyong lahat mga ka-Isabelenyo at muli na namang sumasahimpapawid ang pinakabagong edisyon ng ating programang Isabela Connect ka dito. Kasama nyo pa rin ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, ang inyong lingkod Ezekiel Kilang. At ramdam nyo na ho ba ang excitement? Naku naman, ilang araw na lang at formal na ho nating sisimulan ang pinakamalaki at pinaka-inaabangang selebrasyon sa buong bansa, ang Bambanti Festival 2026. At ngayong hapon, titiyakin ho natin connect ho kayo sa lahat ng kaganapan. Kaya naman hindi lang isa kundi dalawang haligi ho ng ating probinsya ang makasama ho natin ngayong episode ho na ito. Siyempre, una ho diyan ang utak at ang puso sa likod ng malalaking pagtitipon ho na ito sa Isabela. Ang ating hong Director General ng Bambanti Festival 2026, walang iba kundi si Vice Governor Francis Faustino Kikude at siyempre ang ating hong Provincial Tourism Officer na si Ma'am Joan Maranan. At papatin mo natin sila, no? Siyempre, Vice Governor Kiko is in the house no, sa Isabela Broadcast Center. Vice, welcome ho again sa Isabela Broadcast Center. Maraming salamat sa pag-invite mo sa amin, Exy, at sa lahat ng mga nakikinig. Afternoon good sa inyong lahat. Ayun, yun talaga yung tumatak na afternoon goods and yung morning goods. Di ba? At of course, ang suki na ho natin, si Ma'am Joan Maranan. Ma'am Joan, welcome back ho sa Isabela Broadcast Center. Ayan, good afternoon, Exy, and I'm glad to be back here dito sa Isabela Connect ka dito. Ayan, excited na kami kasi ang tagal natin hindi nakita. Yes diba? po, syempre busy rin ho kayo. Pero eto na, no, painitin pa ho natin yung panahon kasi mainit ho sa labas. Vice Governor Kiko Dino, bilang kayo ho yung Director General, simulan ho natin yung tanong sa inyo ho. Ano ho ba yung tema no, ng Bambanti Festival ngayong 2026 at ano ho yung simbolismo ho nito para sa ating mga kababayan? So yung team po natin ngayon 2026 is Innovation Through Tourism. Napakaganda po kasi nung nating kultura at yung tourism natin dito sa lalawigan ng Isabela. Tapos in-integrate na nga po natin yung yung pag-weave po natin, yung makikita po natin sa iba't ibang bayan dito po sa ating lalawigan, yung marami pang ibang mga basket making, etc., wood carving, na ini-innovate na po natin siya at kailangan makita po ito ng hindi lang mga taga-Isabela, kundi ng buong bansang Pilipinas at lahat na magiging bisita po natin ngayong Bambanti 2026. Talagang lume-level up ho no, yung mga tema ho natin. At napakaganda ho yan yun, Vice. Ngayon, Ma'am Joan, pagdating ho naman sa inaasahang pagdagsa ho ng tao. Kasi Vice no, at Ma'am Joan, kapag Bambanti Festival, talagang medyo lume-level up dun sa Panagbanga Festival. No? Gaano ho ba karami yung inaasahan ho nating darating? Parang i-compare ho natin last year. So far, kumusta po? So far naman, for the past few years, no, tuloy-tuloy naman yung increase ng ating mga bisita dito pag Bambanti Festival. And syempre, we expect din na marami pa rin po na ang pupunta ngayon dahil marami po tayong dinagdag, maraming innovations po this year for the Bambanti Festival. So sana po, lahat tayo ay ang ating mga kalalawigan at saka yung mga taga-ibang probinsya at saka ibang bansa makisali po sa atin sa Bambanti Festival 2026. Oo, naku, sigurado ho, no, puno ang Queen Isabela Park ho niyan. And Vice ko, balita ho namin may mga first o yung mga tinatawag ho nating mga bagong aktibidad. Totoo ho ba na may mga bago ho tayong ipapakita sa atin ho mga kababayan, not only sa mga ka-Isabelenyo ho natin, kundi yung mga karatig ho nating mga bayan o yung mga bisita ho natin? So ang isang showcase po natin ngayon, syempre meron tayong tinatawag na food tourism. Syempre very unique po sa atin dito sa lalawigan ng Isabela yung sikat na pansit kabagan natin at dinadayo pa ito pagka bumibisita
pumunta ang mga turista po dito sa ating lalawigan. Kaya first time po nagagawin sa Bambanti Festival na magkakaroon po tayo ng giant pansit kabagan. So ginaganap na rin po kasi nilang ng piyesta ng bayan ng Kabagan ito, pero gaganapin na po natin ito sa ating Bambanti Festival para ma-highlight nga po ito. And not just that, Exi, marami pa pong iba. Meron yung sports tourism natin, yan ang very i-highlight natin kasi unique tayo dito sa ating lalawigan. Napakaganda na ating mga kalsada for cyclists, pati mga nagbomotor, etc. So, yun ang mga i-highlight natin this year. And at saka ngayon, meron tayong tinatawag natin na ODAX Philippines. So first yun, it's an international event ng bike, ng cycling. Kaya napakaganda ito, very exciting. At magaganap na ito sa Linggo. So habol pa kayo dun sa mga nagsacycle sa atin. Baka pwedeng makahabol pa kayo this Sunday at sa mga nanonood ngayon. Oo. Pag-usapan nga ho natin, Vice at Ma'am Joanne, no, yung giant kabagan, no, cooking o pansit kabagan and eating syempre. Paano ba? Pwede ho bang mapabigay ho ng details like parang nagutom ho yung iba? Lalo na ako. Pwede daw ho bang kumain din doon ng mga gustong bumisita? At tignan yung itong cooking ho na ito. Yes, so nabagit nga ni Vice na Vice Gov na ang pansit Kabagan dadali na natin. So instead na doon sa Municipality of Kabagan gagawin ang giant bilao ng pansit Kabagan, dadali na po natin dito sa Kapitolyo para maging part na siya ng Bambanti Festival. So on Tuesday, January 20, gagawa po ng napakalaking bilao. Wow. At yun ay pupunuin natin ng pansit Kabagan. And para nga talagang masabing authentic siya, we will have the 26 barangays from Kabagan, from the municipality of Kabagan, to come here and cook. No, so 26 municipalities will be represented to cook pansit Kabagan. Yun po ang ilalagay natin sa giant bilao. After po nun, we will ask our guests, yung ating mga department heads, ang ating officials, na tumulong sa paglagay ng toppings dahil napakalaking bilao po ang ating gagawin. So, sabihin ko na ba kung gaano kalaking ilang feet? Ang tina-target namin is 16 feet na 16 feet. diameter ng pansit Kabagan. So, ganun siya kalaki na we hope enough to feed kung sino po yung nandun na manunood, no? Kasi at that same time, meron po kasi tayong job fair. So, pwede na rin sila makikain. And naisip namin, nag-invite din po kami ng mga municipal tourism officers na mag-field ng isang matakaw na kakain ng pansit Kabagan. Huwag naman matakaw. Siguro malakas lang kumain. Mahilig kumain sa ng pansit pansit. Kabagan. Oo. Na magkakaroon tayo ng pansit Kabagan eating contest. So, if finalize na namin kung paramihan ba siya or pabilisan ng pag-ubos ng pansit Kabagan. So, katuwaan lang naman. So, may pa-price pero may pa-price naman tayo. Dadagdagan pa natin yun. Dadagdagan daw ni Vice Go. May nag-comment ka dito, Ayan. sabi ho nila, Vice Go, baka pwede sa araw na yun may pabakash ka. Pabakash ka. Abangan nyo na lang yung live natin. Ayun. Kaya dapat lahat kayo pumunta ng Bambanti Festival. Anytime, any day, baka may pabakash si Vice Go. Kaya abangan na lang, abangan. Oo. Ay, parang gusto kong sumali. Sabi ho nung may nag-comment, gusto daw sumali dun sa palakasan ng pagkain daw. Ayan, coordinate with your municipal tourism officer kung gusto niyo pang humabol at baka mas malakas kayo dun sa napili na nila, baka kayo ang ipalit. So coordinate with your municipal tourism officers. Kasi po. first time mo to, Ma'am John and Vice, wala ba tayong planong parang mag-invite sa Guinness natin, no? Para maitala yung Guinness Book World of Record, parang yung pinakamalaki. Nung umpisa, iniisip namin siyang gawin, no? But we have to research pa talaga kung anong, kasi ang daming noodles pero I think yung bilao, yun ang titingnan namin kung ano yung biggest na bilao ng pansit kung meron na sa Guinness and kung ano pang pwede nating ipasok for pansit Kabagan. And also, we're also thinking of different, kasi tapos na tayo sa largest number of contingents, people dressed as scarecrows, no? So baka it's time for us to look for another record na mabibreak natin for Guinness. So, pag-usapan yan, hindi naman namin nakakalimutan yan. But So yun yung tingnan mga muna ilan na natin. abangan pa Yes natin for po, Bambanti. Oo, nako. Naisip ko lang ho kasi first time ho ito. Speaking of Bambanti, usually may mga local mga tourists ho diyan. Hindi rin nawawala yung mga foreigners since mga nandyan ho yung Bambanti Festival, nandyan ho talaga. Sapat ho ba yung mga hotel ho natin, yung hotel, yung accommodation sa paligid ng City of Ilagan? So paano ho natin ito pinaghandaan?
Sa City of Ilagan, no, napupuno po natin ng mga hotels. So sa totoo lang, kulang na yung mga hotels natin dito sa Ilagan. But fortunately, malapit lang naman ng City of Kawayan, Gamu, meron naman po din tayong konting mga accommodations. So yung ating mga nearby municipalities, meron naman din po. It's just that dito sa Ilagan, baka may mga investors dyan na gusto pang mag-invest ng mga hotels. Open naman po ang City of Ilagan, I'm sure, no, sa mga investors yan. But so far, talagang napupuno na po ang ating mga hotels dito sa Ilagan. And I think sa Kawayan din, no, unti-unti na rin po silang nabubuk. Grabe talaga, no? Tungkol naman sa sining Vice Gov, no? Taon-taon ho kasi talagang bida, hindi na mawala yung mga giant scarecrows ho natin. Ngayong 2026, paano po natin hinihikayat yung mga munisipyo na mas maging eco-friendly o gumamit ng recycled material sa kanilang mga booth? So ever since naman EXI na nagsimula po yung Bamban Tea Festival natin, talagang hinihikayat na talaga natin na no plastic. Tapos gamitin talaga yung mga local produce natin or yung local products natin. For example, kung may mga bamboo sila, yung mga mais, etc. Para talagang makita na kung ano yung meron tayo at mapagmamalaki natin sa ating lalawigan. At marami po tayo nun. Ang kailangan lang talaga natin, pag-isipan na lang natin mabuti kung paano natin gagamitin itong mga raw materials which is only found in Isabela. Pero nakita ho natin sa harap talagang konting ano na lang, no, polish, matatapos na. So far, kumusta po yung first impression ninyo dito po sa mga ginagawang preparasyon sa mga giant scarecrow at mga Bamban Tea booths natin? Alam nyo, taon-taon na nabibigla at nasashock ako sa mga innovation na ginagawa ng ating mga municipality. Mula nung nag-mayor pa lang ako, barangay captain ako, nakita ko na yung mga yan. Kaya talagang na-excite na ako at siguradong na-excite na rin ang ating mga bibisitang mga turista sa darating na Bamban Tea dahil every year naman talaga pinapaganda at pinapalawak pa natin ito. Yes. Ngayon medyo malalaki, no, kasi last year po. nag-umpisahan ng malaki. So ngayon nagbigay kami ng 15 feet to 20 feet ang laki ng kanilang mga booth para naman they have enough space para ma-feature kung anong mga tourism sites nila, investment opportunities, mga innovations ng bawat munisipyo, no. And yung kanilang giant Bamban Tea nasa 15 feet din naman this year. So this year, sabi nga ni Vice Gov, no, talaga naman yearly we encourage them to use talagang eco-friendly materials. This year, pinayagan na po natin ng steel kasi dahil nga napakalaki po ng kanilang mga structures ngayon. Ayan, nakikita naman po natin, no. Talagang naglalakihan ng structures ngayon. Pati nga ang Isabela booth medyo na pressure kami na kailangan umayos din kami ng ayusin din natin ang Isabela booth, no, kasi natatabunan na kami. So we're encouraging everyone talaga na gandahan, lakihan, at talagang para makita talaga, maipasok nila lahat ng pwede nga nilang ipagmalaki sa kanilang mga munisipyo. O kasi yung mga product nga ng kada Yes, bayan po. talagang very unique. Kaya sa dami na rin ng mga product na nagagawa, kinukulang yung space kaya talagang Yes, kailangan malalaki yung mga booth natin. At ang kagandahan ho dito, sa mga booth ho na ito, nandito na rin naka-showcase yung mga products ho nila po. No? Yes. Pwede nang bumili yung mga bisita ho natin. Yes, kaya nga iniimbitahan na po namin kayo sa Sunday sa opening natin na makadalo na kayo at makarating kasi yung mga product natin napakabilis maubusan kaya nire-request talaga namin, nire-require namin sa ating mga bayan na damihan nila. Dahil nga sa dami ng influx ng mga tourists natin ay talagang pinapakyaw yung mga produkto po natin. Yes po. Sorry. Last year kasi 'di ba binukas natin ng booth Monday. Opo. So this year we decided Sunday pa lang ibubukas na natin ng mga booths kasi ang dami naman ng taong umiikot. So para hindi naman sayang ang kanilang Sunday at hindi sayang ang kanilang pagbisita dito, open na po ang mag-open tayo ng booths natin by Sunday 10 a.m. So abangan niyo po, pwede na kayong pumunta at para ma-witness niyo po yung grand opening ng ating agritourism booth sa Sunday. Para po sa mga turistang nandito ho sa Isabela, para masulit ho naman nila yung pagpunta ho dito sa Isabela, bukod ho sa main site ho sa park ho natin, ano-ano pa po ba yung mga must visit spots ho naman o side trips na dapat ho nilang mapuntahan sa loob ho ng isang linggong selebrasyon, Ma'am Joanne? Dito pa lang sa Ilagan, no, sa City of Ilagan, meron na silang stand-alone tourism circuit. So within Ilagan, marami na po silang pupuntahan. Mayroong cultural sites, so syempre nandiyan ng iba't ibang churches dito sa ating City of Ilagan. Syempre nandiyan ng
underground Japanese tunnel pala, ang Japanese tunnel natin. Meron din tayong Casa Antonio, kung yung old ano rin yun, Tabacalera rin. Parang similar din siya sa hacienda ng Kawayan, no. So sa Ilagan, maraming saan pupuntahan. Syempre Isabela Museum and Library, sana bisitahin din nila. So sa Ilagan pa lang 'yan. Pwede na rin po silang, syempre, Karatig Bayan, pwede na po silang, malapit na po ang Tumawini, so yung St. Matthias Church natin, pwede na nilang puntahan. Punta sila ng San Pablo, diretso sila San Pablo, yung ating San Pablo Church. No? Tapos, pwede na rin silang pumunta ng Santa Maria natin, paring sa Pottery. Sa pa-south naman, syempre, Reina Mercedes, pwede na rin po nilang puntahan ang Meraki Garden hanggang Kawayan, dire-diretso na po, so Hacienda San Luis, tapos pababa na yan. So, marami naman po tayong pwedeng puntahan talaga dito sa Isabela. Kung may oras sila, they can all just coordinate with us, or pag pumunta sila sa booth, may makita sila doon, nandun naman po ang mga tourism officers para i-guide rin sila kung paano pumunta sa mga Di ba sites meron na naman makikita tayong nila. mga website that they can check kung ano yung Oo, mga they can ano. coordinate with us naman to the Isabela Tourism Office. Or yun nga, kung nandito sila, diretso na po sila dun sa mga different municipalities para malaman kung ano pong mapupuntahan. Kasi nandun naman dapat i-display nila ang kanilang mga sites, mga products nila, lahat, innovations nila, dapat makita lahat natin yan sa mga booth nila. Oo. Yes, oo. Don't you worry kasi sa mga susunod na panahon, mas showcase pa natin yung mga tourist Tama. spots and destinations Yes. natin. Eto na, marami hong mga nagtatanong pero mamaya no, yung mga tanong ho ninyo sasagutin ho namin yan. Pero Vice, sino-sino ho ba yung inaasahan ho natin mga VIP, so mga malalaking personalidad na bibisita ho sa ating festival? Of course, ang ating very own Speaker of the House, Wow. darating po siya. At marami pa po tayo ibang bisita sa mga artists naman. Nandiyan ng Bamboo, G22, at Six marami pang Cycle iba, Mind. Six Cycle Mind. So tuloy-tuloy ang kasiyahan natin itong susunod na mga araw for our Bambanti Festival. Oh, di ba favorite singer? Ito, kakanta ka na naman. wala na akong entry na. Nahiyan ako kay Vice. Pero ano po ba yung favorite niyo pong kanta ni Bamboo? Marami, pero hindi ko maano. Depende sa mood. Depende sa mood yun eh. Yeah. Ano yung kanta, Ma'am Jo? Yung Hallelujah. Ay, kaya naman. Ano mo ako doon, trick mo ako doon, Pero anyway, aside po dyan, pwede ho ba ninyong isa-isa yung mga activities ho natin from yung day one para sa atin ho mga viewers ho, Ma'am Jo? Siguro the very first day, syempre, magmimisa po tayo. It's 8 in the morning. Then after nga, nabanggit nga ni Ma'am Joanne na 10 o'clock will be the opening of yung booths natin at saka yung scarecrow para makita yung mga products natin, ma-showcase din po natin. At tuloy-tuloy, meron pa tayong fun run sa umaga. And not just that, ay sa hapon and then sa umaga pala nakalimutan ko yung ODAX natin, Yes, oo. which will start 5 in the morning. So, I think it's 120 kilometer yung una, yung isa, 200 yung and yung isa 200. Aakyat sa San Mariano, papunta dun sa ginagawang kalsada na Palanan. So baka maging dalawa na ang kalsada natin papuntang coastal town. Yun nga po yung tanong Bilacan mo and dito. Palanan. Oo. Sabi, ready na po ba yung Mag-Spot Odax Philippines Fun Bike Event? O ready na? Yes, ready na po. Opo, nandito na po yung Odax Philippines. So bukas po handa na for start po is 5 a.m. Bukas is the pre-registration, Ay, pre-registration, in the afternoon. So from 2 to 7, lahat po nang nag-register, pupunta lang po sila dito sa Balay, ang ating pre-registration area, para makuha yung mga kits nila and kung ano pa pong last Tsaka yung nila iba instructions. nag-online, nag-register na Opo, eh. yan. So, tomorrow po lahat ng so dito po. And then, yun nga, sa Sunday, 5 a.m. is the gun start. Boss, pupunta ka ba? Gusto ko nga sana eh. Pinagbabawalan mo ko dahil kailangan pumunta sa misa eh. So aside yung mga yun, ano pa po yung mga asahan natin, Ayan. Ma'am? So, syempre yun nga. So Sunday, we start with ODAX, 5 a.m. Gun start na po yan. 8 a.m. will be our Thanksgiving Mass. And then, followed by the opening of the agritourism booth. And then, 3 p.m. po ang ating fun run. Dito lang po,
inside the provincial capital grounds. And then day 2, January 19, will be the presentation po of the Queen Isabella Creative Attires and Festival King and Queen Attires naman sa Capital Arena man po yan ng 6 p.m. And then on Tuesday, we will have our job fair and yun nga, ang giant bilao ng Pansit Kabagan at 10 a.m. So makikita nyo po yung pagluluto ng Pansit Kabagan, yung paglagay natin ng noodles dyan. And then yun, papakain naman po natin. And then Wednesday, on the 20th will also be the pre-pageant, no? The pre-pageant or judging po, preliminary judging ng ating Queen Isabella pageant. And then on the 21st will be the grand coronation night. January 22 naman, Thursday, is Makanken Mainom Day at ang ating Battle of the Bands. So meron po tayong Battle of the Bands. Nag-open po sila to, nationwide po na yung kinuha namin. No? Open na po sa kahit sino pwede. And then, Ginuman Fest po tayo on Friday, featuring Lola Remedios and Six Cycle Mind. And then sa ano po yan, Ginuman yan sa Queen Isabella Park. And then sa naman po, Isabella Sports Complex, ang ating inaabangan na Bambanti Street Dance and Showdown Competition, Bambanti Musical and Awards Night po. And then on Saturday, we have again 2 concerts. No? So meron po tayo sa Queen Isabella Park, ang ating may DJ tsaka si Amiel. And then with Coco Martin and his Tagapagtanggol group. And then, sa grand concert naman po natin, we will mauuna po ang awarding ng farmers. Meron po tayong Outstanding Farmers Awards. Next, we will have the Isabella's Got Talent Grand Finals, followed by G22, and then Bamboo. So, and then, yun po yung sa Saturday. Saturday also, we will also have our car show. Kasi nga sabi natin, no, ito yung mga innovations. So, dinagdagan po natin ng car show kasi marami pong motor and car enthusiasts dito sa probinsya. Ano yung motorcycle natin? So may motorcycle and car. So, ano po yan, sa Capital Arena grounds naman po, sa parking lot sa harap ng Capital Arena, may car show po yan sa hapon. And then, at the same time, may drag racing po tayo doon sa may Gamu Highway. Opo. So, ayan po ay whole day naman po, January 24 and 25. Meron din po tayo, January 24-25, motocross and freestyling. So, meron po tayong international freestyling Galing Australia Australia na dadating po para exhibition ba yun? Mag-exhibit, may mga flips. Mag-exhibition, Oo. no? Bawal yung ano doon. Tama, Oo. mag-exhibition. Hindi, tama. Ay, yung mga ano. Yung mga lumilipad. Yung tumatalon-talon. Yung gano'n. Parang bawal yung manood yung may mga sakit sa puso. Kasi, Oo nga, oo. So, dyan naman po yan sa tapat ng Dreamwave Hotel. Tsaka hindi lang yun, Ma'am Joanne, meron din yung clinic na gagawin for that. Kasi yung safety rin very important. Hindi lang yung basta mamaya makita ng mga bata. Subukan din natin, talon tayo. pero hindi. mga professional lang talaga. Yes, professional talaga. And then may clinic nga. That's the most important thing also. Naku, bawal sa atin, Ma'am Jo. So aside po, ano pa po yung aasahan natin? Ayun, so yun nga, natapos na. Ayun, hanggang Saturday and Sunday ang last day. ang last. So, actually, final may pag-grand concert na tayo ng 24 pero ang ating drag racing tsaka yung motocross events will extend until the 25th. Wow naman. No? Ayan. Sana na-take note ninyo. At kung hindi ho ninyo na-take note, visit lamang ho kayo sa Isabela PIO page Yes. natin and sa tourism page Yes, natin. oo. Nandun ho yun. Vice Gov, no, sa dami ho ng mga turistang ito simula January 18, paano po nakakatulong yung mga Bambanti Festival ho na ito sa paglago ng ating lokal ho na ekonomiya? Malaking bagay ito kasi katulad nga pinag-uusapan na natin na problema na tayo kung saan natin ipag-stay or mag-check-in na sa mga hotels dahil nga nauubos na lahat. So yun. Pangalawa, yung mga products na binibenta ng kada bayan. Kasi imagine mo, minsan bibisita tayo ng Baguio, yung festival nila pupuntahan natin. Ang dami natin parating inuuwing products para sa mga pamilya. Pagkatapos nun, bibili pa sila, bibisita pa sila. So ganun din ang gusto natin mangyari sa ating lalawigan at ganun na yun nangyayari. Lalo pa natin pinapalawak ito. Kaya yung local economy natin dito sa ating province ay talagang napapataas natin ito, paganda palalo. Oo.
Wow. Grabe. Ito yung festival na hindi lang saya yung dulo to nito, yung naibibigay, kundi yung kita, yung economy talaga no ng province. Nakakatulong din ho ito sa negosyo ho natin. Ma'am Jo, nagle-level up na rin isa sa pinakaantabay ng Miss Queen Isabela. Yes. No? Ang gaganda nung last year. Magaganda pa rin sila Magaganda, ngayon. mas Yes. dumoble ang ganda, no? Oo. Pero sa aspeto ho ng tourism, ito pang Miss Universe. Miss Universe question ka na naman. Paano po Sana sinabi mo agad. Pero I'm just curious lang, no? Paano po nakakatulong ang mga nanalo ho rito upang maging ambassadors ng Isabela sa buong mundo? Yes, bilang Queen Isabela, no, sinasabi ko nga sa kanila, they are ambassadors for the province of Isabela. So, sila kasi ang nagdadala ng pangalan natin everywhere they go, kung invited sila or kami sasalihan silang mga contest, no. Kasi a lot of the contests now really like to feature yung mga videos nila, talagang humihingi ng tourism videos. So, talagang they have to advocate for the province or for the municipality. So, talagang napopromote naman po ang ating probinsya, dala ng ating mga queens, no. And nagpapasalamat tayo for the past years, no, especially ang ating reigning queen na si Jarina. Talaga naman pong nagdulot siya ng parang napaingay niya, napakilala niya po ang Isabela sa buong Pilipinas, no, sa nung pagdala niya ng corona hanggang sa Miss Universe, no. So nagpapasalamat kami, and we really expect our queens to help us promote pagka may mga events po tayo, no, ng probinsya or kung saan pupunta po tayong Manila, bit-bit po natin ang ating mga queens para sila po ang it's either spokesperson natin, nag-host po sila para rin nakikilala po sila at sila rin po ang nag-introduce ng probinsya at mga products at mga sites natin sa mga iba't ibang tao. Yes po. Ito, kanina ho tayo nag-uusap pa lang. Parang nakikita ko kasi si Vice. Napaka-busy. May tulog pa ba si Vice? Parang ganun. Pero kumusta so far ang pagiging Director General? Kasi ito yung first time ho ninyo, no, na maging Director General sa napakalaking festival which is Bambanti. So far, kumusta ho kayo? There are challenges pero hindi siya magiging posible kung wala tayong team. Kayo, sila Ate Joanne, lahat ng meron pa tayong mga bisita galing pang Metro Manila na talagang tumutulong sa atin, mga consultant natin. So hindi po lahat yan magiging posible kung hindi po tayo nagkakaisa dito sa ating lalawigan. Kaya naman talaga very successful din yung mga past Bambanti natin. It's because of that. Yung support din ng local government, ng lahat ng bayan, nandyan sila parate, talagang nakaakibat kung sa lahat ng programa, adhikain ng lalawigan ng Isabela, headed of course by our Governor Rodito Albano. Kaya nagiging posible po at nagiging successful at kahit papaano naging challenging nga pero smooth sailing naman. Oo. Yun yung kagandahan, yung pagkakaisa, kumbaga, unity. Ilang dekada na ho kasi ang Bambanti Festival. Hindi ko na mabilang kung ilang taon na actually na in particular. Ano po yung pinaka legacy ho na gusto ho ninyong iwan sa mga Isabelino? Kumbaga, kapag kasi first time mo maging Director General, ano yung nais mong iwang tatak, kumbaga, sir? Exi kasi first and foremost, kaya naman talaga natin ginagawa itong Bambanti Festival is para sa ating mga farmers. Dahil kailangan hindi natin makalimutan kung saan tayo nanggaling. Yung roots lalo na dito sa ating lalawigan. We are an agricultural province and 90% of our populations are farmers. Which is sila yung mga silent heroes natin na talagang mapagmamalaki natin. Tayo ang number 2 corn producer in the Philippines. Number 2 sa rice. Marami pa tayong ibang product na ngayon na sumisikat, lalo na ngayon yung textiles natin at yung magkakaroon na rin tayo ng kakao, yung munggo natin. So these are highlights that we should always showcase. At ito, again, dahil to sa ating mga farmers. Kaya natin ginawa tong Bambanti Festival natin. Dahil again, sila yung silent heroes natin. Okay. So, bago ho yung mensahe ho ninyo, ito yung frequent na tanong every year. Meron daw ho bang deklarasyon ng non-working holiday? Non-working. Sa atin hong province. Siguro abangan na lang natin yung mga susunod na kabanata. Wala pa. Pero we will tingnan na namin kung anong magagawa natin about it. Yeah. Tsaka di ba, Vice and Ma'am Joanne, kahit na wala namang deklarasyon ng holiday, kasi from daytime may activities, nighttime meron ding activities, at yung grand concert natin, as far as I remember, weekend.
Saturday. Oo, Saturday. Oh, at saka, hindi naman aalis yung mga Bambanti bus natin. Di ba may extension din ata yun? Pepa-extend natin siya hanggang Feb. Pero we want sana them to enjoy the festivities sa Bambanti Festival kasi iba rin pagka nagpunta sila sa festival natin. Mas masaya, mas maraming ganap. Opo. Oo. So, yun, abang-abang lang. At huwag ho kayong mawalan ng pag-asa kasi nandito lang naman ho, no, yung atin hong Bambanti Village naman ho natin. So, maraming salamat. Baka meron ho kayong nais idagdag or mga pabatid sa ating mga kababayan. Siguro Vice. yung pinaka-message na lang namin, yung invitation namin sa ating lahat na magsisimula na po ito sa Linggo, January 18 at matatapos po ito sa next Sunday ng January 25. Kaya please pakiusap namin, agahan yung pumunta dahil baka maubusan kayo ng mga bibilin, ng mga papampang pasalubong po natin. And of course, abangan nyo na rin kung meron tayong pabakash nung araw na yon. Oo. Pero hindi pa po uli yung mga empleyado ng Capital pati doon daw sa Capital. Sa loob ng Capitol siya Hindi, magpapagatas. kita-kita po tayo sa ating Bambanti Festival at mag-enjoy po tayong lahat. Yun lamang, sana makarating po kayo. Napansin ko, bakit kayo nakatutok sa cellphone umaga-umaga? Baka may papakash si Vice. Ano pa kami mensahe ka rin po, Ma'am Joanne? Ayun. Again, we would like to invite everyone to please join us sa Bambanti Festival 2026 starting on Sunday already, January 18. So sana naman po, dito po kayo sa Bambanti Festival pumunta. Magbago naman po kayo, wag naman po lagi sa South. Pumunta naman po kayo dito sa Norte, no, para sa Bambanti Festival because it's not just a festival, it's a tribute to our farmers. So sana po magkita-kita tayo January 18 to 24 and 25, no, dito po sa Provincial Capital Grounds. Kita-kita po tayo, Bambanti Festival 2026 Innovations Through Tourism. Maraming salamat, Ma'am Joanne. Siguro, mensahe na lang ho ninyo again, no, Vice Governor. Alam na ho natin na itong Bambanti Festival ho na ito, nakasentro talaga. At syempre, alay natin sa mga farmers ho natin, Vice. O yun lang naman, nabanggit ko nga na yung pag-iimbita po natin at saka always remember kung paano, bakit nagsimula po itong Bambanti para sa ating mga farmers po dito sa ating lalawigan. Kaya nga, alam nyo, dedicated po tayo dito sa ating pamahalang gobyerno dito sa ating Isabela, headed by our Governor Rodito Albano, na talagang yung mga programs po natin talagang nakatutok sa ating mga farmers natin at sa kinabukasan ng ating mga kabataan. So yun lamang po. Salamat po and God bless you sa inyong lahat. There you have it, si Vice Governor Kiko D at Ma'am Joanne Maranan. Maraming salamat ho sa inyo at malinaw na handa na ho ang Isabela para sa isang ligtas, masaya at makulay ho na Bambanti Festival 2026. Ang selebrasyong hong ito ay tungkol sa ating pagkakaisa at pasasalamat. At maraming salamat sa mga nanood ho, no? At syempre pinapaabot din ho ng ating punong lalawigan ang pag-aanyaya ho sa inyo, Governor Rodito T. Albano, na pumunta ho dito sa aming lalawigan ng Isabela at makisaya. Huwag din hong kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, at mag-subscribe sa ating hong YouTube channel para sa updates, lalo na sa mga aktibidad sa Bambanti Festival 2026. Sa ngalan ho ni Governor Rodito T. Albano at Vice Governor Kiko D. at ng buong pamahalang palalawigan ho ng Isabela, muli ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng pamahalang palalawigan ng Isabela, na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad, manatiling connect sa bayan, at manatiling connect sa isa't isa. Ito ho ang Isabela, connect ka dito. Salamat po, Vice. Thank you po. Thank you. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.